Kanino kami magsusumbong? Sa guard. Ganun na ba ngayon yon? Ano sasabihin namin? Guard! Yung mga nakaupo sa gobyerno, ninakawan kami ng trilyon. Oo, guard. Saka guard, wala pang nakukulong. Kanino nga kami magsusumbong? Kay Tulfo. Sa quadruplet. Ang tapang-tapang sa radyo, tapos nung nadikit kay Romualdez, tumahimik. Sa mga small time, magnanakaw lang sila galit. Tapos itong panganay, kung kailan tumanda, saka kumulit. Tapos itong isa, walang paboritong pag-initan kundi yung mga kabit. Sa pulang idol nyo, idol ng mga chismoso. Go, Sherry! Sa pulang idol nyo. Galing ni Sherry ah. Ayop pa. Mamabalik ako sa'yo, Browner! Come on, Browner! Jump! Tok lang pala. Kung ang Armed Forces po ay makikialam katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2. Tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Ay hindi maganda sa ating bayan? Kaya nga nananawagan yung taong bayan. Kasi hindi na nga maganda yung ating bayan. Eh di, anong maganda sa'yo? Yung nakawan maganda sa'yo? Alam mo, magkaiba yung tanga sa kabobo, pero ikaw pinagsama mo. Uy, Ben, general yung kaharap mo. Wala naman ako sinabing tanga siya. Ang sabi ko, pinagsama mo. Pag nagreklamo ka, pag nanawagan ka, hindi maganda sa ating bayan. Pero pag nagnakaw ka, maganda sa ating bayan. Abay, kataka-taka ka dyan. Basta ang alam kong nilalangisan, sasakyan. Yung 241 billion 2025 illegal insertion sa national budget, maganda sa'yo yan? Yung 500 billion flood control budget na walang project, maganda sa'yo yan? Yung 250 billion na Maharlika funds na hindi namin alam kung saan napunta, maganda sa'yo yan? Yung nananahimik na 129 billion na gold reserve natin, binenta, maganda sa'yo yan? Yung 89 billion na PhilHealth funds na pinagkukuha, maganda sa'yo yan? Tapos ikaw pa yung may ganang magtaka? Eh ikaw tong katakataka dyan? Naalala ko tuloy yung aso ng kapitbahay namin. Ang bangis nun. Hindi ko makakahul yun pare pag busog yun. Saka ang lambing, hindi nangangagat ng amo yun. Sa sobrang bangis nun pare, dumidila ng puwet yun. Paanong di babangis yun eh, big time na magnanakaw yung amo nun. Kaya yung aso na yun pare, masarap yung tulugan nun. Saka pag busog na busog yun, pag inutusan ng amo niya yun, nagkukurting puso yung buntot nun. Ganun kabangis yun. Oh, Browner! Browner! Come on! Browner, ba't mo ba nasabi yun? Dahil Dahil Oh, maapektuhan yung ating ekonomiya at yung ating international standing. Wala na pong magpapa ano? utang sa atin. Kaya naman pala, utang na naman ang nasa isip na naman. Di ba kakautang lang natin, utang na naman? Alam mo talaga, sumasakit talaga ulo ko naman yan. Hindi nyo pa nga nakukulong yung nagnakaw ng inutang natin, utang na naman. Tingnan nyo, ultimo general, utang ang nasa isip. Ano ba naman yan? Halatang-halata naman yan. General ka, di ba? Bakit utang yung nasa isip mo, ha? Ang alam kong iniisip ng general kung paano ipagtanggol yung mamamayan sa kabansa. Kung paano labanan yung katiwalian sa bansa. Kung paano hulihin yung masama. Ngayon, bagong Pilipinas, iba na. Ngayon, ang iniisip ng general, utang na. Uy, Browner! Gising ka ba? Papaalala ko lang ha, general ka. AFP ha, AFP. Sundalo ka. Wala ka sa finance kaya wala kang pakialam sa uutangin ng bansa. Ito ang trabaho mo ha. Papaalala ko lang ha. 1987 Philippine Constitution pare. Article 2, Section 3. Civilian authorities at all times, supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. O anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, the Armed Forces of the Philippines should not serve the interests of the President but of the people.
and should not commit abuses against the people. Ayan ha, alam mo na ha. Baka kasi nakakalimutan mo na. Sundalo ka ha, wala kang pakialam sa utang ha. Uy, Ben, baka mapikon yan siya. Bakit siya mapipikon? Pinapaalalahanan ko nga siya. Concern nga ako sa kanya. Baka kasi nakakalimutan niya, kaya pinapaalala ko sa kanya. Ang gamot sa taong nakakalimot, pare. Paalala. Ang gamot naman sa mga taong tanga. Antay-tetanga. 10 ml yan, ha? Bakuna kontra tanga, ha? Kung sagad-sagara na katangahan mo, laklakin mo, ha? Bigyan nyo din si Browner, ha? Oh, Browner! Come on, Browner! Pipikon ka ba? Kasi kami patawa-tawa lang pero pikon na. I-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN. Okay. Manong Deo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia. Lang yan naman talaga. Ang dami mong maiisip na unahan, bakit Cambodia pa? Bakit yung pangalawa sa magnanakaw pa? Kaya naman pala may balak na naman kayong umutang para yung Pilipinas mag-top 2 na. Alam mo sa lahat ng mga interview ng General ha, ito yung pinakawalang kwenta. Tapos nagtataka na naman siya bakit yung standing daw natin sa ASEAN mababa. Knock, Browner. Hindi ka ba aware na may bilyon-bilyon na nawawala? Yung pamangking ko ng 12 years old alam na may bilyon-bilyong nawawala. Tapos ikaw wala. Kaya bumaba yung standing ng Pilipinas dahil sa korupsyon nga. Tapos nananawagan nga yung taong bayan sa inyo, nakuha mo pang magtaka. Kami tuloy yung nagtataka kung bakit naging general ka. Naku po, kawawang Pilipinas. Yung buong pag-aari ng Pilipinas malapit ng makamkam. Partida meron pang tumataginting na utang. Yung presidente natin walang alam. Yung general natin walang alam. Yung Senate President natin walang alam. Pati si chairman ng Blue Ribbon, putragis wala ring alam. Ang nakakaawa rito yung mga mabababang ranggo. Yung mga nagtitraining, yung mga nangangarap magsundalo. Handa nilang saktan yung mga ninakawan na kapwa nila Pilipino. Para ano? Para ipagtanggol lamang yung amo mo. Ikaw yung general na hindi magandang ehemplo. Yung mga matitinong sundalo na iipit sa'yo. Hindi tuloy nila malaman kung sino susundin. Yung mga animal na magnanakaw o yung mga tao. Kasi sa lahat ng bagay, wala kang ginawa kundi magtaka. Hanggang ngayon, wala kang maalala. Tanungin nga kita, General, may FB ka ba? Follow mo ko dun. May 3 magnanakaw dun, mamumukha mo sila. Alam mo, Browner, para kayong amo mo. Walang alam saka walang maalala. Isa-isayin ko sa'yo ha, makinig ka ha. Yung katatanim pa lang, inani na. Yung bagyo, sinisi pa. Hindi daw sumusunod sa schedule yung bagyo, kaya bumaha. Tapos meron pa siyang dep-dep. Iipunin daw natin yung tubig, imbis na bumaha. Tapos yung pabahay niya, pako, martilyo sa katabla. Tapos nangaangkin ng project na wala naman siyang ginastos. Balasubas nga. Tapos yung 4,057 pages, binasa daw niya. Siguro nga, nung palumpalo siya. Tapos yung state witness na si Tamba, star witness na. Tapos yung star witness na si Orly, state witness na. Bagong Pilipinas nga, baliktad na. Tapos yung 22,000 na silid-aralan na niyayabang niya, alang niya, 22 lang pala. Hindi ka lang sabog, manluloko ka pa. Tay, ratratin mo nga sila ng real talk. Ayon kay Sec Dizon, 22 classrooms lang ang naipagawa ng gobyerno ngayong taon. Yes, you heard it right, 22. Sobrang nakakagalit sa dami ng buwis na binabayaran natin, sa laki ng utang ng gobyerno na parang wala ng katapusan to eh. Yan lang pala ang kaya. 22 classrooms ngayong taon. At dahil mahilig magkumpara si Auntie Claire sa Duterte admin, sige magkumparahan tayo. Sa unang 3 taon ni Duterte ay 75,479 classrooms ang naipatayo niya. Samantalang kay BBM, 14,825 classrooms lang. Yan ay sa unang 3 taon niya mula 2022 hanggang 2024. At ngayong 2025 ay 22 classrooms lang ang naipatayo. Sa buong termino ni Duterte, umabot sa 150,149 classrooms ang naipatayo. Hindi pa kasama dyan ang iba pang infra projects. Partida, may pandemic at Marawi siege pa noon ha. Ngayon, sa sobrang liit ng nagawa kahit walang giyera at walang lockdown, hindi mo na kailangan maging economist para malaman kung kaninong administrasyon talaga talamak ang korupsyon. Best BBM project.
Yung dep-dep, yung hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best yon. Titiyakin natin na ang depth na ang titiyakin natin na ang depth na ang Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. The best yon. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. A few moments later. Oh, ano? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Saldico, pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Saldico, pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ng buhay, si Bongbong ang tanga, Pangulo na inutil, pera lang ang mahalaga. Tulog sa palasyo, walang alam sa galawan, habang nilulustay ka ba ng bayan. Pangalawang demonyo, kontraktor nagahaman, Saldico proyekto, multo ang tangan. Pondo'y binulsa, masay iniwan, ngumingiti pa, parang walang kasalanan. At heto na si Tamba, kapalmuks na buhaya, kasabwat sa korupsyon, hari ng salula sa kongreso, nakaupo parang hari ng pera, pero masay babangon, sisipain ang sistema. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Saldico, pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Saldico, pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising, wala nang kawalan. Wala nang awala mga buhaya sa gobyerno. Bitayin nyo si Martin para makabawi tayo. Putulan ng kamay tapos ihagis sa impyerno. Kaso baka nakawan niya pati mga demonyo. Hanapin nyo si Santi para sunod kay Martin. Iposa sa kamay mga daliri ay putulin. Isapan nyo sa chopper, ihulog sa bangin. At bago nyo sunugin, 10 beses nyong bitayin. Hoy bangag na bongbong, kasama ka punyeta. Ikaw ang pinakatanga, walang kakwenta-kwenta. Dapat sa'yo bitayin, pakain sa buhaya. Lahing magnanakaw, presidente na tanga. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Saldico, pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Saldico, pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Napalitan ng batas, parang laruan lang, mga mata nyo'y ginto. Kami bang ungot ng utang, pero boses ng kalsada'y bala ng masa. Kahit may pader, sisirain ng kanta. Araw-araw krisis, sagot niya'y kabobohan. Palpak ang plano, puro kasinungalingan. Habang masay hirap nagdurusa sa kalsada, siya'y nakangiti parang wala lang problema. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya. Nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya. Nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Tatlong magnanakaw,